ng Northern Mindanao. Nagbago po ng direksyon ng bagya. Ayon sa Pag-asa, kumikilos yung bagyo na yan paiwas ng silangang bahagi ng Luzon at dahil yan sa El Nino phenomenon. Hindi yon inaasahan na tatama sa lupa kung papasok man yan sa ating bansa. Hindi rin daw yan gaano magdudulot ng malakas na pagulan taliwas sa unang pagtaya ng Pag-asa. Kung matutuloy po yan sa loob ng teritoryo ng Pilipinas, ang magiging pangalan ng bagyo na yan ay Agaton. Dahil northeast to east ngayon ang hangin natin, yung wind flow, haharangin niya muna yun bago makarating sa kalupaan. Sa senaryo na to, parang wala tayong inasahang significant na ulan. Niyanig ng lindol ang Ilagang Luzon kaninang madaling araw. Magnitude 5.7 ang pagyanig. Natukoy ang sentro sa Ilagang Silangan ng lungsod ng Lawag sa lalawigan ng Ilocos Norte. Naramdaman ang intensity 5 na lindol sa mga bayan ng Burgos, Pasukin, Lawag, Sarat at Batak sa Ilocos Norte. Intensity 4 naman sa Sinait, Ilocos Norte at sa Bugay, Cagayan. Intensity 3 sa Callao, Peña Blanca at Tugigaraw sa Cagayan, habang intensity 2 naman sa mga bayan ng Santa at Vigan sa Ilocos Sur, pati na sa lungsod ng Baguio. Nawala ng kuryente sa ilang bayan sa Ilocos Norte dahil may isang substation doon ang naapektuhan. May naitalang tinatawag na aftershock pasado alas 7 kaninang umaga. Wala namang naiulat na nasaktan o anumang gusali na napinsala. Mananatiling gobernador ng Bulacan si John Mendoza ayon sa Korte Suprema. Pero iaapila pa rin ito ng katunggali ni Mendoza na si Roberto Pagtanganan. Nakatutok si Susan Enriquez. Matamis ang ngiti ni Bulacan Governor John Mendoza nang datna namin sa Kapitolyo ng Bulacan. Sa ngayon kasi, siya pa rin ang kikilalaning gobernador ng Bulacan matapos itong ipag-utos ngayon ng Korte Suprema. Higit sa kanyang pwesto, nalinis daw ang kanyang pangalan sa bintang na pandaraya. Doon sa pagkaka-stay ko sa pwesto, mas natutuwa ako na napatunayan na hindi ako nandaya. Ngayon kasi yung hanging question Kaninang alauna ng hapon, nagmisa sa loob ng Kapitolyo bago ilabas ang desisyon. Hindi pa pinal ang desisyon ng Korte Suprema ngayon, kaya pwede pang umapila si Obet Pagtanganan. Sa desisyon ng Korte Suprema, sinabi nito na inabuso ng COMELEC ang kapangyarihan nito nang utusan sa Mendoza na lisanin ng Kapitolyo ilang linggo na ang nakakaraan. Naglabas din daw ng desisyon ng Korte para maiwasan na ang kaguluhan sa Bulacan. Matatanda ang nabalot ng tensyon ng Kapitolyo ng Bulacan nang sabihin ng COMELEC na si Pagtanganan ang nanalo at hindi si Mendoza. Di binitawan noon ni Mendoza ang Kapitolyo. Nag-opisina naman sa labas si Pagtanganan. Humingi ng TRO sa Korte Suprema si Mendoza na napagbigyan naman. Ayaw pang magkomento ni Pagtanganan dahil di pa niya nababasa ang desisyon, pero magsusumite raw sila ng motion for reconsideration. Nanawagan din si Pagtanganan na maging mahinahon ng kanyang mga taga-suporta. Labis-labis sa aking pagtataka at kung tutuusin natin ay parang nakapag-aalala ang integridad ng Korte Suprema. At gayon din, ina-undermine nila itong COMELEC. Kanina kasi sumugod sa Korte Suprema ang kanyang supporters bago pa ilabas ang desisyon. Pinagbabato nila ng itlog ang gate ng mataas na hukuman, maging ang logo nito. Mula sa Bulacan, Susan Enriquez, nakatutok, 24 oras. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Arestado ang isa umanong eksperto sa pagkakabit ng jumper o yung mga iligal na koneksyon ng kuryente sa Tondo sa Maynila. Pero giit ng suspect, inutusan lang daw siya ng kapitan ng barangay. Si Cedric Castillo, naka-Alerto 24. Katulad ng mga nagsisiklabang kableng ito, jumper ang hinihinalang sanhi ng sunog na naganap sa interseksyon ng Abad Santos at Solis Street sa Tondo, Maynila, Desyembre nitong nakaraang taon. Umabot sa 5th alarm ang sunog, 15 bahay ang natupok. Mag-aalas 9 naman ng gabi, muntik nang maulit ang insidente nang umunoy magliyab ang ilang kable ng kuryente sa eskinitang ito sa barangay 215. Biglang nabalot ng dilim ang ilang bahay, maging ang mga traffic lights na wala ng sindi. Agad na idineklarang false alarm ang sunog, pero muling naalerto ang mga tanod nang mahuli ang lalaking ito na umunoy pilit pang isinasalba ang mga kable mula sa mga iligal na koneksyon. Ito inabutan doon. Yung dalawang EXO namin sa kasisa sa EXO. Ano daw ginagawa niyo sa wire? Wala na, putol na to. At sinasamsam na lang na, tapos kinumpis ka nila. Kinilala ang suspect na si Cesar Macapugay, ang umano'y ekspertong magja-jumper ng kuryente sa lugar.
siya humihingi ng monthly na bayad sa mga kinakabitan niya na illegal na mga jumper. Yun ang naanuhan ko na may nagbabayad ng 100, may nagbabayad ng everyday na 20, kamukano. Ang ikinakatakot pa raw ng mga taga-barangay, kable ng telepono ang gamit ng suspect kaya't hindi malayong masunugan nga ang mga residente. Ayan, pangalawang beses na yan, na naagapan lang, pinuputol niya kagad. Siguro pag nakakabit siya, nakita niya sumiklap, puputulin na. Pag-amin naman ng suspect. Sinabi ni chairman sa akin na putulin ko, alisin ko yung umuusok, maapo, tinanggal ko. Oh, masama ba yun? Sinunod ko lang naman siya eh. Sinunod ko yung utos niya. Oo, siya nagputo sa akin eh. At kung hindi dahil sa matinding pagtitimpi, marahil hindi lang daw maaanghang na salita ang ipinukol ng suspect at ng chairman ng barangay sa isa't isa. Tinanggal ko lang yung linya lang, hindi naman ako nagkapit doon. Ba't ako ba nagkapit doon? Tatalantaduhan yun! Ibig sabihin ako magkakabit sa mga tanod to. Teka po, ang ano lang po, ang ano po ron. Basta't ikaw! Bagamat tinututukan na raw ang kaso, tumanggi muna magbigay ng pahayag ang mga operatiba ng Station 7 ng Manila Police. Isasangguni muna raw nila sa Meralco ang sitwasyon. Cedric Castillo, Nakalerto, 24. Susunod! Congressman Mikey Arroyo, Brother Mike Velarde ng El Shaddai, kabilang sa mga nominado para sa eleksyon sa mga party list. Binibining Pilipinas International Krista Kleiner, makakasama ni Julio Iglesias sa kanyang World Tour. Mga Kapuso Star, dinaksa sa Panaad Festival sa Bacolod. Ang sikat na choreographer sa Amerika na si Fusion, nagtuturo ng sayaw sa bagong programa ng GMA. Sa linggo na po, ang Party Pilipinas. Ito ang 24 oras. Ang bawat gamot na iniinom mo,